Medyo horror lang, kwentong nakakatakot, kababalaghan at misteryo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para updated ka sa mga bagong istorya na parating. Hi, I'm Z. Not my real name. Well, obviously, this is my story. Masaya buhay ko dati, nung bata pa lang ako. Buo ang family ko, may kapatid ako pero ako ang panganay. May kaya kami dati. Yung tipong never kaming nakakatikim ng sardinas. Yung ultimo ketchup namin ng kapatid ko, tig-isa kami. Magkaiba kasi kami ng brand na gusto. Sunod kami sa luho noon. Nagsisimba kami tuwing linggo. Hindi ako nagyayabang. Sinabi ko lang yan para mas daman nyo yung kwento ko. Hanggang sa nagbago ang lahat. Naghiwalay parents namin. Nag-ibang bansa si mami at daddy. Magkaiba sila ng bansa. Naiwan kami ng kapatid ko sa tita ko. Naghirap kami. Yung tipong sardinas na hindi namin kinakain, nakakain na namin. Yung ketchup na ayaw ko, nagustuhan ko na din dahil walang choice. Nagulam ng asukal, toyo, etc. Minsan hindi pa nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Yung pinapadala ng magulang namin, ayun, napupunta sa bulsa ng tita ko. Yung perang para sa amin, sa mga anak niya ginagamit. Ginagawa niya akong kasambahay. Pinaglilinis araw-araw ng buong bahay. Malaki yung bahay kaya kawawa ka kung ikaw lang ang maglilinis ng lahat. Minsan, binubugbog ako dahil lang sa maliit na pagkakamali. Hindi ako kumikibo sa magulang ko dahil yari ako pag nagsumbong ako. Pumapasok ako na may pasa o kaya hindi ko makain dahil sa tita ko. Pakiramdam ko impyerno yung bahay na yun. Galit na galit ako. Galit ako sa tatay ko dahil nagloko siya na kung hindi niya sana ginawa, hindi ko nararanasan yung mga hirap na nararanasan ko. Galit ako sa nanay ko dahil inuna niya pa yung pride niya. Nagmakaawa yung tatay ko kay mami na wag na mag-ibang bansa dahil walang mag-aalaga sa amin pero mas pinili pa din niya umalis. Galit ako sa tita ko dahil sa mga ginagawa niya sa akin. Galit ako sa ibang kamag-anak namin dahil hindi nila kami matulungan. At galit ako sa sarili ko dahil wala akong lakas ng loob magsumbong. Puot at galit, yan ang nararamdaman ko. Hanggang dumating ang gabi na hindi ko makakalimutan. March 5, 2012. 15 years old ako that time. Nasa loob ako ng kwarto. Madilim. Umiinda sa sakit ng latay na ginawa ng tita ko. Hindi ko sinasadyang nasunog yung pritong tilapia dahil sobrang lakas ng ulan nun. Sa dirty kitchen kasi ako nagluluto eh. Nabutas yung lona, ang natatakpan lang yung kalan. Naganap ako ng payong para maibaliktad ko yung tilapia kaso nasunog na pala. Pinugbog na naman ako. Sanay na ako. Nung nasa kwarto ako, minumura ko ng pabulong tita ko. Galit na galit ako. Hanggang sa biglang nag-init ang paligid ko. Malamig nung time na yun dahil umuulan pero sobrang init yung nararamdaman ko. Yung pinagpapawisan ako, kaya mas lalong sumakit ang latay sa akin. Nangamoy sunog na laman. Sobrang baho. Nakakasuka. Hindi ako natakot, nagtaka ako. Matagal na ako nakakakita at nakakaramdam. Albularyo lolo ni mami at naman ako yun. Pero this time iba. Sobrang tindi. Nakaupo ako nun sa gilid ng kama ko. Hanggang sa may naramdaman akong hininga sa bato ko. May umawak sa likod ko. Doon ako natakot. Kinabahan ako dahil ako lang mag-isa sa kwarto dahil kinulong ako dun. Mainit yung hawak na yun pero hindi sumasakit mga latay ko. At unti-unti nararamdaman ko na may yumayakap sa akin mula sa likod. Sobrang kaba at takot nararamdaman ko. Hanggang sa nagsalita siya. Huwag kang matakot. Ikaw ang tumawag sa akin, sabi niya. Kinakabahan ako habang sumagot. Hindi kita tinawag. Sino ka ba? Naiiyak na ako nun pero tumawa siya. Hindi nakakatakot yung tawa niya. Pakiramdam ko musika yung tawa niya eh. Nakakakalma at oo medyo nawala takot ko nun. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at tumarap siya. Madilim pero nakikita ko siya ng buo. Matangkad siya, maputi, maganda pangangatawan, matangos ang ilong at mapula yung labi pero kakaiba yung mga mata niya. Kulay pula at wala kang makikitang emosyon kahit nakangiti siya. Masyado ka nang naghihirap, Z. Sabi niya habang nakangiti. Paano mo nalaman?
Sino ka ba? Alam kong hindi ka tao at hindi ka basta-basta. Sabi ko sa kanya. Ang mahinang boses dahil baka marinig ako ng tita ko. Ngumati ulit siya. Lagi ako nakabantay sa'yo. Nakikita ko kung paano ka tratuhin at alam kong matindi ang galit mo. At yung galit mo ang tumawag sa akin. Demonyo ako, Z. Sobra-sobra natakot ko nun pero biglang nag-flashback sa akin lahat. Simula nung masaya pa ako hanggang sa mga ginagawa ng aking pagmamaltrato ng tita ko. Naluha ako pero hindi dahil sa awa sa sarili ko kundi dahil sa galit ko. Yung galit ko na gusto kong pumutok. Matutulungan kita pero may kondisyon. Naisip ko na kung anong kondisyon yun. Napanood ko sa mga movie pero hindi ko alam na totoo nga. Ano? Sabihin mo ano? Ibibigay ko. Nilamon na ako ng galit ko. Hindi ko na alam kung bakit ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo pero kaluluwa mo yung kapalit. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin agad yan sa iyo. Papatagalin muna natin dahil mas masarap ang kaluluwa kapag mas matagal. Nagulat ako dahil ang alam ko sinasanla lang ang kaluluwa sa demonyo pero hindi. Kinakain pala nila to para mas lalo silang lumakas. Pumayag ako. May kontrata at dugo ko ang dapat ipangpirma. Sinugatan niya ako sa kaliwang baba ng braso ko at sinimulan ko na ang pagpirma. Pero hindi pa tapos yun. May kailangan pang ialay sa kanya, ngipin at buhok. Mahaba buhok ko nun, straight at makapal. Maganda din ngipin ko nun, pantay-pantay. Pero ngipin sa bagang ang sabi niya. Nagtataka ako kung bakit. Dahil mas matindi daw ang koneksyon niya pag ganun. Pumayag ako sa lahat ng gusto niya. Nakapirma na ako at nakuha na niya ang hiling niya pero pagkatapos ng usapan namin, nawala na siya. Hindi pa naginip or hallucination ang nangyari. Hinawakan ko yung buko. Umiksi siya at kumulot. Nawala isang ngipin ko sa kanan. May sugat ako sa baba ng braso pero hindi lang yun dahil may nararamdaman akong hapdi sa dibdib ko. Inilawan ko gamit yung cellphone ko at nagulat ako. May markang X sa dibdib ko. Sugat siya pero walang dugo. Marka ng demonyo. Tumagal ng ilang buwan, tumapang ako. Nasasagot ko na yung tita ko at medyo lumalaban na ako hanggang sa napilit ko sila mami na bumukod na lang kami ng kapatid ko at pumayag siya dahil nakapagsumbong na ako sa kanila. Nalaman ni daddy ang lahat at galit na galit siya. Nung nakabukod na kami ng kapatid ko, nabalitaan ko na lang na may sakit sa puso yung tito ko na asawa ng tita ko. Malala na daw. Naghirap yung pamilya ng tita ko, naputulan ng kuryente, tubig, etc. Nabalitaan ko na din na hindi na nakapag-aral mga anak niya. Wala akong naramdaman nung nalaman kong mga yun. Ang naisip ko lang ay napakaduwag ko dahil hindi ko sinabi sa magulang ko kaagad. Pero hindi. Tinulungan ako ng demonyo para magkaroon ng lakas ng loob. Araw-araw siyang kasama at Michael ang pinangalan ko sa kanya. Madami siyang mga pinapagawa sa akin at isa na doon na yung paghahanap ng mga ibang katulad ko na magkaroon ng kontrata sa demonyo. Madami pa akong ikikwento tungkol sa kung paano nagbago ang buhay ko simula nang makasama ko si Michael. Pero hanggang dito na lang muna. Huwag kayong mag-comment dyan na hindi to totoo. May patunay ako. Dahil nandito pa din yung marka sa dibdib ko at yung marka ng sinugat sa akin. At sa mga nagpo-post dito na nakaranas ng ganito sa akin, I dare you to comment down. Kating-kati na si Michael na makasama ko kayo. At sa mga naghahanding sa katulad namin, okay, sige, hanapin mo ko. Dito lang ako nakatira sa Olongapo City. Maliit lang na lugar to. Hihintayin namin kayo. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe. Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!